So mga idol, matapos nga pong matalo ang Los Angeles Lakers sa huling naging laban nito kontra sa Utah Jazz, LeBron James at Luka Doncic aprobado ang request na bagong big man. Well, bago natin yan pag-usapan, please pasuporta naman ng like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan ko, nakita naman natin ngayon, so far okay na, malakas naman ang lineup ng Los Angeles Lakers. Pero marami tayong napansin sa huling laban ng Lakers kontra sa Utah Jazz. Simula nang ma-injury ang kanilang legit na sentro na si Jackson Hayes ay napilayan ng Lakers mga kaibigan. So yung pagkakataon na yon na nangyari ay dapat grinab na ho ni Alex Len. Well, nabigyan siya ng minuto sa huling laban ng Lakers mga kaibigan, pero disappointed ang mga Lakers fans. Well, naniniwala tayo na first impression last. Kung ano yung pinakita niya nung first game niya dito sa Lakers ay posibleng mangyari sa mga susunod na game. Well mga kaibigan ko, no, kaya nga ho siya kinuha ng Lakers ay para makapagbigay ng magandang depensa, no, or maging ring protector ng Lakers. Pero ang nangyari ay talagang disappointed po ang Lakers o ang mga Lakers fans. Ngayon, mismo mga kaibigan si LeBron at etong si Luka Doncic ang nag-request nga po ng bagong big man para makasama nila sa starting 5. Well, ayon na rin sa ating mga update, okay naman na etong si Jackson Hayes, no, yung natamo niyang injury last game at inasahang makapaglaro na ito sa game nga po ng Lakers, no, bukas ho yan kontra sa Hornets. Kasama rin dyan ang magiging kapalitan ni Jackson Hayes na si Christian Coloco. Ang mangyayari naman dito kay Alex Len mga kaibigan, ibe-bench muna ito, no, at maghihintay ng approval ng Lakers kung ito nga ba ay mawa-waive or matitrade sa ibang mga player. Mga kaibigan ko, yung sinasabi ko sa inyo na panibagong big man na ni-request nga po, no, ng dalawang star player ng Lakers, si Luka at itong si LeBron, ay walang iba kundi itong si Dwight Howard. Well, alam naman natin mga kaibigan, si Dwight Howard marami nang napapatunayan. Marami namang nasisilip na issue kay Howard dahil matanda na nga daw po at hindi na kayang makipagsabayan. Well, hindi naman tayo magdedepende sa tanda o edad nga po o bata yung isang player. Si Alex Len, bata na player yan, pero nakita niyo maglaro? Well, yun ang pinakadahilan mga kaibigan kung bakit hindi tayo dapat magdepende sa edad ng isang player. Si Dwight Howard mga kaibigan, marami nang napatunayan. Nakapaglaro na yan sa Lakers, may chemistry na yan sa mga player, lalo na kay LeBron, no? At kaya napakalakas mag-take ng risk kapag naglalaro. Napanood niyo naman siguro sa Stronger Rope Athletics ng Pilipinas sa Manila, naglaro si Dwight Howard, di ba? Talagang sagaran siya, no? Pagka libre, dakdak agad mga kaibigan. Kaya nga sinagurian siyang Superman dahil napakatindit, napakalakas ng pangangatawan. Ito pang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, simulang nakapasok po sa Lakers, ito nga pong si Luka Doncic mga kaibigan, lahat ng mga request nila ay mabilis pong naaprubahan. Nakita nyo naman, di ba? Si Luka Doncic mga kaibigan, nag-request agad yan ng big man pagpasok niya sa Lakers, no? At ang kinuha ng big man sana na nangyaring trade ay ito nga pong si Mark Williams, no? Kapalitan sana ni Dalton Knecht. Pero dahil nga nagkaroon ng health issue etong si Mark Williams, salamat na rin dahil hindi siya nakuha ng Lakers. Baka nung nakuha siya, baka na-injury lang siya, baka nagaya o magaya lang siya ng nangyari or nangyari noon before dito nga po kay Christian Wood, no? Sumasahod pero hindi naman nakakapaglaro sa Lakers. Well, para sa akin mga kaibigan, itong panibagong starting 5 o magiging bagong starting 5 ng Los Angeles Lakers ay magdadala sa kanila, no, sa playoffs, no, sa kampyonado. May ilang games pa, no, kung di ako nagkakamali, nasa 25 to 30 games pa sila bago sa playoffs, kaya kinakailangan mas galingan pa ng Lakers. Marami ding nakapansin na hindi rin katanggap-tanggap yung huling naging laban ng Lakers kontra nga po sa Utah Jazz, no. As of now, sa standings, pang number 5 ang Lakers at yung tumalo sa kanila last game, no, ito nga pong sinasabi natin na Utah Jazz, no, nasa pang number 14, which is dapat hindi ganun ang mangyari. Mababang team tinalo ang mataas sa standings, which is ang nakita natin dito, big man talaga ang kulang.
Well, ang daming available. Sinabi ko na sa inyo before na number 1 nga po sa listahan na dapat magpilian ng Lakers, no, or prospect ng Lakers ay si Dwight Howard. Pangalawa si Mo Bamba, Daniel Theis ang pangatlo, James Wiseman, Kelly Olynyk, Javel McGee, okay din yan, si Robin Lopez, Marcus Bolden, Moses Brown at Colin Castleton. Pero wala naman sa listahan si Alex Len, no, kinuha ng Lakers. Kaya nga marami nagsasabi saan ba ito nakuha o ano ba yung napatunayan nito. Bigatin ko po na ng Lakers as kumukuha ng kung sino-sino lamang. Yan ang nangyari tuloy mga kaibigan. Ang sinasabi ng ilan, business nga kasi yan, no? Kaya naman kung sino lang ang pwede, kinukuha agad. Pero ayon na rin sa ating mga nakuhang update, hindi talaga final na magiging legit na sentro itong si Alex Len ng Lakers. Kukuha pa talaga sila ng iba pa. At ang tinutukoy ko dyan, ito nga pong si Dwight Howard. Itong si Dwight Howard mga kaibigan, once na makapasok yan, magbabago talaga ang galawan ng Lakers, no? Magdedepende kasi ang mga player ng Lakers kapag meron silang nakakasamang superstar. So far, dalawang superstar ang meron ngayon sa lineup ng Lakers, no? Si LeBron at si Luka Doncic mga kaibigan. Diyan naman ang mga star player, si Austin Reeves, no? Si Rui Hachimura at eto nga pong si Jackson Hayes, and hopefully yung naging injury niya hindi malala para tuloy-tuloy po ang ligaya at depensa na maibibigay niya dito nga po sa Lakers. So far mga kaibigan, marami pa tayong kaganapan. So bukas, no, laban ng Lakers. Abangan natin yan. Patuloy ko kayong i-update. Please huwag kakalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.